Panginoon. Gagamitin po natin ang ating mga tenga, amen, sa pagkinig, sa pag-receive ng Word of God sa hapon ito. Amen po ba? I do believe, katulad ng sinabi ng Panginoon kay Martha at Maria, na si Martha po, ang Panginoon ay bumisita sa kanyang mga kaibigan, and that is Martha and Mary. Doon po sa tahanan ni Martha at Maria, ang ginawa po ni Martha is nagpakabisi po sa paghahanda sa kusina, ngunit si Maria po ay nakikinig ng salita ng Diyos. At doon po sa pakikinig ng salita ng Diyos, si Martha po ay sobrang aligagang-aligate. Sabi niya isang araw, lumapit siya sa Panginoon at sabi niya, Panginoon, hindi niyo po ba pwedeng sabihin sa aking kapatid na ako'y nahihirapan, ako'y tulungan. Ngunit sabi ng Panginoon, Martha, Martha, masyado kang naliligalig, nababalisa sa maraming bagay. Ngunit it's only one thing, isang bagay lang talaga na kailangan at yun ang pinili ni Maria, mga kapatid. How many of you believe na isang salita lang talaga ng Diyos ang pwedeng magbago ng buhay natin? Amen? At pwede nyo makuha ngayong hapon ito in our topic, in our message, mga kapatid. Kaya ulitin po, sa pakikinig natin ng mensahe, the secret is what? Hindi maraming salita. Kundi isang salita na mag-strike down in your heart and will change truly your life from glory to glory. Pag-usapan po natin, yung naputol po natin sa patungkol po, preparing for the future. This is our topic last 2 weeks ago. I was not able to be here. We have our meeting in Manila po, no? So, katulad ng topic natin, ang isang totoong Kristiyano, amen? Pag sinabi natin Christian, it's not about relationship, but it's all about, it's not about religion, but it's all about relationship with God, mga kapatid. Amen? Hindi ka nandito dahil may bago ang reliyon. Nandito tayo dahil meron tayong binibuild in life. By the way, mga kapatid, everything that you hear today, whatever you do for God, you're building something for God. Amen? So, sa mga bagay na ginagawa natin, mga kapatid, halimbawa, kung nakakita kayo ng isang tao sinungaling, isang tao magnanakaw, hindi siya humantong sa ganung bagay na hindi niyo napapansin na sa bawat buhay na meron tayo, nag-build po tayo. Amen? Hindi dumating sa punto ng buhay mo na lumago ang pag-ibig mo kay Jesus. Dumating sa punto ng buhay na ikaw ay naging malago sa pananampalataya at pag-ibig sa Panginoon sapagkat nag-build ka, mga kapatid. Kung ano man yung kinahantungan ng buhay natin, yan yung bagay na binibuild mo sa buhay. Kaya nasabi ni Lord in Matthew chapter 7, ang buhay natin ay katulad ng isang pagtatayo, ang pakikinig ng salita ng Diyos ay nagtatayo ka ng bahay sa buhanginan at ang isa naman ay nagtatayo saan? Sa batuhan. So kapag ang buhay natin itinatayo na natin sa pangit na pundasyon, in a wrong foundation, one day you will find yourself ruined. Wasak talaga. Kahit Christian ka, walang kapayapaan, ang gulo-gulo ng buhay, wasak-wasak. Kaya nga, may magandang plano ang Diyos about this sa atin. Ang many of you do believe na may magandang plan si Lord about this sa atin. As of the future na yan, what we need to do is what? To prepare ourselves, mga kapatid. Kasi yung totoong Kristiyano, naghahanda po siya. Because God Himself, the God that we serve, is also preparing, is the God of preparation. Baka isipin niyo po na mga ginagawa ng Diyos, o baka mamaya inisip ng Diyos na gawin ng isang bagay, basta-basta na lang po niya ginagawa. Hindi po yun. Kung babasahin niyo po mabuti, if you read your Bible carefully and scrutinize it, ang Diyos din po pala, sa lahat ng kanyang binabala, pinaghahandaan po niyang mabuti. Tingnan po ba? Kaya kung paano ang Diyos nagpe-prepare tayo, din po dapat mga Christian are also preparing, mga kapatid. Kasi nga po, ang isang palatandaan na meron tayong faith, ano po yun? Yung tayo po ay nagpe-prepare. If you are preparing for yourself, for your future, tandaan nyo, tapos na po yung kahapon, tapos na po yung nakaraang isang linggo, tapos na po yung last month, last year, or some. Amen? Pero lagi nyo tatandaan, ang Diyos po natin is always holding our future. Siya po yung gumagawa, lumilimbang. Sabi na ng Jeremiah 28:11, for I know, maaaring kayo, hindi nyo alam ano yung bukas nyo. Pero alam nyo ba, there is a God who knows. For I know, sabi ni Lord, akong nakakaalam that I have good plan for you. I have something better for you. May magandang plano ang Diyos sa iyo. At ang plano na yun, hindi parang pahama ka, kundi bigyan ka ng better future. Ang Diyos po ang mahawak ng mga kapatid. Kaya nga, what we need to do as a Christian, mga kapatid, we need to prepare. Amen? Because kapag i-prepare ang isang Christian, alam niyo bang natutuwa ang Diyos? Because when you fail to prepare, hello? You prepare to pay. Kapag nabigo tayo na maghanda sa buhay na ito,
ibig sabihin na naghahanda ka para mabigo sa buhay. Amen? Kaya na maraming nabibigo sa buhay nito, kahit ang ganda-ganda po ng plano ng Diyos, kasi nga po, hello, ulitin ko, meron po kasi tayong tatlong kalaban na binabanggit ng Bible. Kung bakit ang ganda-ganda ng plano ng Diyos, pero bakit hindi ka pa rin aasenso? Bakit hindi ka pa rin aangat? Bakit hindi mo pa rin mararanasan